magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, so ito naman si Kindness guys. Ang ating vlog for today is magpaparehistro po si Kindness ng sasakyan ko po dito sa Japan. Ayan, so ngayon po ay una ko pong ginawa is check ko po muna yung aking sasakyan at kung sakaling may mga diferensya. Ayan, so pupunta tayo ngayon guys sa isang shop yan, kung saan din nagtatrabaho yung aking brother-in-law. So doon namin to kung may mga ipapalit o kailangang ayusin para pagdating natin doon sa pagrehistro ng sasakyan. Ayan po, kumbaga yung parang sa atin parang LTO, wala pong problema. Ayan, so dahil dito sa Japan guys, mula brake hanggang sa kailaliman, chine-check po yan lahat. Kapag hindi nag-approve, ayan, balik ka po talaga. So at kailangan mo munang ayusin. So ito guys, ang pagre-register po ng sasakyan sa Japan, pwede naman po na hindi po tayo ang personal nagkikilos. Meron din po ibang mga katulad po yan guys sa mga iba't ibang mga agency or mga pwede po natin tulad ng mga shop or mga gasoline station or iba pa po. Yan, pwede pong doon mismo parehistro at hindi ka na po mahasal pa sa oras. Pero at this time naman, si Kindness is may time naman po. Kami po mismo ang magpaparehistro. Direct po kami guys. At higit sa lahat, ito po yung kagandahan dahil mas mura po ang ating mababayaran, magagastos sa pagpaparehistro natin sasakyan dito sa Japan. Kapag tayo po mismo, so direct po tayong magpaparehistro. Kumpara po sa magpaano tayo sa ibang mga store. Ayan po. Ayan, so maya guys, update ko po kayo. So nasa convenience store pa po kami at sakay na po sa akin ngayon ang aking brother-in-law. Yan po, dahil nandun na rin po yung sa shop po mismo. So malapit na rin po kami dito guys. Ayan guys! So ito na guys, dito na po tayo sa mismong shop po kung saan nagtatrabaho yung aking brother-in-law. Ayan, so ito po guys, ang trabaho po nila is kung ano po yung gusto po natin sa ating sasakyan. So yan po katulad po na napakita ko po sa inyo ngayon, mula po sa mga labas ng sasakyan, sa mga bumper, kung ano po yung gusto nyo po guys na gawin po na para maging update po talaga. Yan, kumbaga maging upgrade na po lahat ang inyong sasakyan, loob at labas po. Ayan po. So mula sa gusto mo yung pinakamababa talaga. Ayan guys, so pinapakita ko lang po sa inyo ngayon ang pwede po na gawin po sa ating mga sasakyan dito po sa mismong trabaho ng aking brother-in-law. So ito po ay hindi po ito ang display center nila, ito po ay shop pa lang po nila. Ayan, so kahit ano pong sasakyan, maliit man o malaki, pwede po nilang pwede po nyo i-upgrade po. Ayan, pwede po ipatrabaho sa kanila. Ayan po. So ito guys ay pinapakita ko lang po sa inyo ngayon kung ano po yung pwedeng gawin natin sa ating mga sasakyan. So ayan, ito muna guys ay sa shop po tayo ngayon na kung saan si Kindness ay pa-check ko po ang aking sasakyan bago po tayo pupunta mismo sa ating magparehistro po tayo. So ayan na guys, at bago ang lahat, ayan, habang pinaghahanda pa nila yung kailangan na kagamitan sa pag-check po ng aking sasakyan. Ayan, so kunting libot lang po natin to guys sa kanilang shop. Ayan po, so kung napansin nyo po, talagang naka-in order po. Ayan, maliliit na mga box, mga lagayan po ng baba, mga nut, yan po, mga gamit sa sasakyan, mga bolt. So, kailangan naka-arrange po talaga siya guys, para kung need po natin na gamitin, ayan, so makukuha po agad. So, ganito po sa Japan yung mga kagamitan. Kailangan, kung ano po yung need natin guys sa ating pagpapagawa ng mga sasakyan, ayan, so naka-ready na rin po yan guys, naka-in order po. Ayan, so naghihintay pa tayo konti guys habang piniprepare pa nila ang ating gamit po sa kung ano man yung pwede na ipalit natin sa ating sasakyan.
So, yan guys, pinapakita ko lang po. Ito ay sa shop nila. So, ayan, makikita nyo po may space pa. Kasi, hindi lang naman po isang sasakyan lang po ang ginagamitan nila dito. Katulad niya pag may makukumpunihin sila. Yan, so marami pong sasakyan guys. Kaya madalas po dito, schedule po talaga kapag may ipapaayos. Ayan. So, malapit na po guys na masimulan. Ayan po. At ngayon guys, start na po. Ayan. So, mismo si bro. Ayan, aking brother-in-law mismo guys ang nag-check po sa ilalim. So, nakikita nyo po, ito po ay matagal na po yung sasakyan ni Kindness. Ayan. So, ginagamit ko lang naman po talaga sa trabaho ito. So, Sabado at Linggo, hindi po ako nagda-drive. Yan. So, Monday to Friday lang po nagda-drive si Kindness. Yan. So, makarating lang po ako sa trabaho guys. Ayan. So, hindi na ako nagpapalit-palit ng sasakyan. Mula nung nakapasa po ako guys sa aking license po dito sa Japan, yan na po talaga ang ginagamit ko po. Ayan, so chine-check po lahat nila guys sa ilalim para hindi po tayo magka-aberya pagdating doon sa ating pagpaparehistro. Ayan, so may nakita po guys na dapat palitan. Ayan po, so yan, inayos na nila. At syempre guys, nakaready na rin yung dapat na gamit na ipangpapalit din. Ayan. So, yun ang mas advice ko guys kapag kayo po tayo po mismo ang magpaparehistro po or tinatawag na magpa-shacking po dito sa Japan. So, better po is i-check po natin. Katulad yan po guys, ayan. So, may kunting nakita sila, nakauslit po. So, automatic yan guys, ayan po. So, napakahalaga po niyan dahil konektado po iyon sa manibela po ng aking sasakyan. Ayan. So, siguradong masisilip po yan pagdating doon. So, ayan po, i-check lang siya. Tapos, kung may dapat na ayusin, ipaayos na po agad guys para pagdating natin doon sa mismo ng pagpaparehistro ng ating sasakyan, ay dire-diretso po tayo. Hindi na po tayo magkakaaberya. At kung sakali man po guys na magkaaberya po tayo sa pagpaparehistro ng sasakyan, pwede naman po na bumalik po at ayusin lang po kung ano man yung sira po sa inyong sasakyan. Kung halimbawa lang po na dumiretso kayo, hindi nyo po na-check yung sasakyan, pero kung bago pa, katkampante kayong alam nyo walang problema. So yan na guys, tapos na po ang aking sasakyan, na-check na nila at may pinalitan po si Kindness sa ilalim ng aking sasakyan para dire-diretso po tayo sa ating pagkukuha ng license. Okay na? Okay na bro? Arigato! So, ayan guys, nandito po tayo ngayon sa work po ng aking brother-in-law. Ayan, so dito po yung mga display center nila guys. Ayan, so nakikita nyo po, ayan, ang dami pong sasakyan hanggang doon. So, mga nakaano na po ito lahat guys. Yung iba naka-upgrade na po talaga ito. Ayan, kung makikita nyo po, ang baba-baba na ng mga lowered na po yung iba. Ayan, so hindi ko na po ito lilibutin sa inyo ngayon. Ayan, dahil ito po ay mismong may YouTube din po sila dito guys. May mga website din po sila, ang Alice Company. Ayan. So, malaki po ito na company rin po guys. Na madalas dito yung mga gusto mo pa-upgrade ng mga sasakyan. Ayan, so yung nauna ko po kayo na vlog is ano po yun doon, parang mga shop nila. Ayan, so dito po talaga ang kanilang display center po. Ayan. So, ayan na guys, alis na po tayo. Ayan, so kinuhanan ko lang po saglit ng video po yung mismong sa display center po ng Alice Company kung saan nagtatrabaho po ang aking brother-in-law. So, yan po ang mga naka-display po, mga binibenta po nilang sasakyan. So, hindi lang po yan dyan guys ang pwesto nila. Ayan, so madadaanan din po yung isa pa rin na display center nila. Ayan, so ganyan po ang madalas na mababa po talaga. So nakita nyo po mga lowered po talaga. Ayan, so mas maganda po magpagawa ng mga sasakyan. Mga kababayan ko po dito sa Japan, sa Alice Company po kung gusto nyo po na
ma-upgrade po ang inyong mga sasakyan. So, ayan guys, habang nasa biyahe po tayo, ipapaliwanag ko rin po sa inyo ang paano po yung pagproseso po pagdating natin doon sa pagpaparehistro po ng ating sasakyan. Ayan, so ngayon po ipaliwanag ko po sa inyo guys dahil dumaan na po kami sa brake lining po, ayan, so sa mga ilaw. So makikita nyo po, ito po pakita ko po sa inyo ngayon. Ayan, so nadaan na po una guys, mas mabuti is ipa-check nyo po muna inyong mga brake lining. Ayan, so lahat-lahat po may guide naman yan guys dahil magkalapit lang po yan sa kung saan magkaparehistro po tayo ng sasakyan. Ayan, so ngayon guys is pagkatapos na natin doon sa pag-check po sa mga brake lining, ayan, so ito na po yun guys, magkalapit lang po sila. Ayan po, dito na po ang lahat-lahat po talaga. So, dito tayo magbabayad. Ayan, pati yung pagkuha po natin ng schedule, kung gusto nyo pong kumuha ng schedule, dito rin po guys sa loob ng opisina po ng pagpaparehistro ng sasakyan po. Ayan, so nandito lahat yung ating mga record sa ating sasakyan. Before and after, babalik po tayo. So, this time is kung magbabayad kami, ayan, dito po lahat-lahat talaga guys ang bayaran at pagkuha ng rehistro. Ayan, so natapos na kami doon guys, sa pagbayad na po tayo. So ito po yung pinakahuli. Ayan, pinakita ko po yung office, magkalapit lang po sila pagkatapos natin doon sa mga pagbabayad. Ayan, so pinabakita ko lang po din sa inyo na malapit lang po. Ito po yung pinaka-final. Yan, so dyan po is check, may mga nag-check po dyan mismo sa loob ang mga ilalim po ng ating sasakyan. So ayan, tapos na po tayo guys, minuto lang po. Napakadali lang po guys kapag wala po tayong aberya. So yun guys, tapos na po magparehistro ng sasakyan si Kindness. Ayan, so yan po yung mga guys, kapag tayo lang po ang sarili na paparehistro dito sa Japan, syempre kailangan mo ng makapag-absent ka po sa work, pero this time is hindi naman ako nag-absent kasi nga po bakasyon po ngayon sa Japan, pero yung government calendar po open po yung magpaparehistro po tayo ng sasakyan, kaya kami na lang yung nag-direct po mismo. Yan. So ayan guys, dinikit na po ni bro, tapos na po kami sa loob, sa lahat-lahat po, after doon namin na magpa-check sa aming sasakyan. Ang bilis lang po, ilang minutes lang, mga siguro sinilip lang yung ilalim saglit lang, dahil wala na po tayong problema sa ilalim guys. Ayan, yun po yung kagandahan sa nagpapacheck tayo ng ating sasakyan bago po tayo magpa-rehistro po, para dire-diretso po tayo. So after nun, na-check na yung namin guys, dito na kami sa building na to para kukunin na po agad yung aming sticker po at saka yung rehistro na po, na okay na po ang lahat. So yan na guys, didikit na po ni bro ang aking sticker. So ayan, at least hindi guys, sarili ko na-check yung aking sasakyan, tapos kunti lang po talaga ang nagastos ni Kindness, and then sa pagparehistro po dito, ayan, kunti lang po. So mas makatipid po kung tayo po ang magpaparehistro mismo ng ating sasakyan. Alright, bago na talaga, narehistro na po ang sasakyan ni Kindness. Tinanggal na ni bro yung isang sticker natin. Ayan. So agad-agad po dito sa Japan guys, need po na pagkatapos po ng rehistro nyo po ngayong araw na to, agad-agad nyo po napalitan, dahil kapag hindi nyo po siya pinalitan tapos hindi nag-match sa rehistro nyo, bawal po siya. So mahigpit sa Japan guys. Guys, tapos na po nagparehistro si Kindness sa sasakyan. Ayan, so sabihin ko po sa inyo guys, 6 na lapad lang po ang aking nagpaparehistro po dito sa aking sasakyan. Alright, so halos kalahati po ang na-discount ni Kindness. Yan po.
So, ayan. So, syempre, mag-thank you rin ako sa aking brother-in-law. Arigato, bro! Sa lahat-lahat. Yan po, guys. So, thank you for watching po. Bye po, guys!